Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister El. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank you so much po. Number 1 kami sa Metro Manila at Mega Manila. At Merry Christmas sa mga boss. Nakakaya. Lakay, konting yabang. Sabay ka. Pinapakyaw na natin. Hindi, sa latest survey po yan ng Kantar. Thank you po. Ayan. At syempre, pasalamatan natin ating mga taga-subaybay, avid listeners. Yes. Dahil po sa kanilang patuloy na pagtitiwala, pagtangkilik, pagsubaybay sa atin. Maraming salamat po sa aming mga listeners. Ayan, thank you at kami po ay muling number 1. Kaya, balita ko, nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DZRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Naku, tong biyanan mo talaga, Colonel Alex Sembrano, ha? Ayan, buhay na buhay pa rin. Pinubuhay mo raw, Lakay eh. Ganun ba? Good morning, Sister El. Good morning, You're so Lakay. super sexy, you're gorgeous today, ha? Thank you, Lakay. Fink na fink. Quite Ayan. kulay pink ako today. Very Ayan. pinkish. Ayan, Pinkish. pinkish na pinkish ka ngayon at huwag kang masyadong yuyuko at kita ang cleavage mo, ha? Ay, nakikita ba? Makikita nga, Lakay, pagbigyan mo na ako. At ganun least hindi ba? ako makokomenta ng puro likod. Ganun ba yan? Harap daw, Baka tsaka si, likod. Likod pa rin yung harap. Si Jen Alex Guo tsaka si Manding Bahakan, tatakbo na naman sa TV yan. Ayan, Para si Kuya mag-check Abby na Pitel. naman. Ayan, Huwag kayo mag-alala, wala kayo makikita. Anyway, sandali lamang alamin nga mata ng latest sa Pag-asa. Sandali lamang Leta Narciso, ha? Aga-aga yata ng presidente ngayon, ha? Ayan, saan ba ang biyahe niya kanina? Ngayon. DZRH Weather Bulletin. Update sa kalagayan ng Bagyong Tino at papasok pang bagyo mula kay Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Dr. John, ano ang latest? Magandang umaga, Lakay, at ganoon din naman sa ating mga taga-subaybay. Sa ika-8 pagkakataon ay naglandfall po ulit itong city, no? 8 times. Yung ika-7 po ay sa batas. Yung unahin ko po muna yung ika-7 bago yung ika-8. Yung ika-7 ay kaninang 4:10 ng umaga sa Batas Island, Taytay, Palawan. Yung ika-8 naman ay 4:50 ng umaga dito sa El Nido, Palawan. At kung wala na itong madadaan ng island ay magtutuloy-tuloy na ito sa mga susunod na oras dito sa West Philippine Sea at magpapatuloy siya na lumayo sa ating bansa, and by tomorrow morning ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nasa coastal waters pa ito ng El Nido, Palawan, kaninang alas 7 ay nandun pa rin yung nakataas na signal number 4 dito sa northernmost portion ng Palawan. Signal number 10 naman sa northern portion ng Palawan kasama yung Cuyo Island. Signal number 2 naman sa southern portion ng Occidental Mindoro, central portion ng Palawan kasama ang Kalayaan Islands, at signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, southwestern portion ng Romblon, southern portion ng Palawan kasama ang Cagayan Silio Islands. At may banta pa rin ng mga pagulan lalo na sa Palawan. Nakataas tayo ng red heavy rainfall warning dyan, kaya patuloy tayo na mag-ingat at sumunod po tayo sa mga sinasabi ng ating LGUs at local DRRM officers at ganoon din naman ay gusto natin after all ay mabawasan yung mga damages na pwede pa nitong idulot sa ating properties at ganoon din sa ating mga buhay. Huwag din po tayong papalaot at nakataas pa rin yung ating gale warning lalo na sa Palawan, sa coastal areas natin malapit sa Sulu Sea, at ganoon din naman yung storm surge. Yung storm surge naman, yan yung paghampas ng alon sa ating dalampasigan pag nakatira tayo sa coastal areas lalo na dito sa northern part ng Palawan, sa Coron kasama yan.
ay lumikas muna tayo pansamantala kapag in-advise na ito ng ating LGU. At ganoon din naman paglagpas nitong bagyo ay gusto natin na banggitin na yung sa recovery stage natin kapag nakatira tayo sa bulubunduking lugar ay mag-ingat tayo sa ating pagbalik sa ating mga tahanan dahil posible pa rin yung mga landslide until until na ma-declare ito na safe ng ating mga LGU ay tsaka na po tayo bumalik. Samantala, update naman dito sa isa pang minomonitor natin na bagyo. Medyo alarming po ito, lalo na sa ating ibang mga kababayan. Dahil po ito dun sa rapid intensification. Alarming ka mo, Dr. John? Opo, Wow. kasi parang ini-emphasize po nung ibang mga kababayan natin dahil sa rapid intensification. Yung rapid intensification po, ito yung panandalian sa within 24 hours ay merong increase in terms of lakas ng bagyo dahil halimbawa po, i-example na lang, ngayon yung huli nating advisory na binanggit ay tropical depression pa lamang. Ito nga binabantayan natin, pero sa mga posible po na at this moment ay tropical storm na ito at sa mga susunod na oras ay magiging severe tropical storm ito at bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay magiging typhoon category ito. At pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility by Friday night or Saturday ay may posibilidad na ito ay maging super typhoon. Pero may dalawa pa naman po tayo na scenario dito na nakikita sa ating analysis. Yung isa ay wag naman po sana yung landfalling scenario. At pag ganito po yung nangyari, ay malaking bahagi ng Northern Luzon yung maaapektuhan. Yung isa naman na scenario natin ay hindi ito magla-landfall. Paglapit niya dito sa northeastern most part ng Luzon, ay magre-recurve ito pa northward or pa northeastward papunta dito sa southern part ng Japan, sa may Okinawa. At kahit na magkaganon pa man po, ay super typhoon pa rin po ito at maaapektuhan pa rin po tayo. Lalo na sa starting by Sunday, yung trough or yung extension ng kaulapan nito ay posible na makaapekto lalo na sa eastern part ng Luzon, dito po sa Cagayan Valley region. Kaya manatili po tayo na updated at maging handa po tayo. So, mali po yung binanggit ko na alarming, pero gusto din po natin na i-heads up at i-inform yung ating mga kababayan na maging updated tayo. Kaya gusto rin po natin magpasalamat sa inyo, Lakay, no, sa mga anchors na as much as we can ay gusto natin ma-deliver yung mensahe, mga babala, warnings natin dito na maipaintindi sa ating mga kababayan. Mga sa gayon ay mabawasan yung mga damages na pwede nitong itulad sa ating properties at sa ganoon din sa ating mga buhay. Yes po. Yuan tuloy. Dr. Jan, ayan, Dr. Jan, itong papasok na bagyong Uwan o Yuan na mas malakas ba kaysa sa bagyong Tino? Opo, in terms of intensity, mas malakas po itong si Uwan. By the way, yung Uwan po ay from Bisaya na term na ang ibig sabihin din ay ulan. Uwan. Uwan pala ang Bisaya dong ng ng ulan. Ayan. Uwan. Sa amin sa Ilocano Ilocos tudo. Ayan. Kakaiba. Ulan, ayan. Ang layo. Tudo, ayan. Uwan naman, ayan. Uwan. Okay. So, itong bagyong Tino, anong lalabas naman ng para ngayon, ngayong Miyerkules dyan? Bali, ngayong Miyerkules po ay yun na yung huling interaction niya sa ating kalupaan. So, pupunta na siya sa West Philippine Sea, pero yung labas po niya ng PAR ay nakikita pa natin bukas ng umaga. Bukas ng umaga pa. Okay, so ano ang kalagayan ng panahon ngayon? Ngayong Miyerkules? Maghapon, Dr. John. Dito sa Metro Manila. Uulanin pa rin ba ang Metro Manila? Opo, dito po sa Metro Manila, yung shear line natin ay nag-recede, ibig sabihin umatras, kaya nabawasan na yung magko-contribute sa mga kaulapan at pagulan natin dito sa Metro Manila. At magsaganon pa man ay yung northeast monsoon ay patuloy pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at yan yung nagdadala ng malalakas na hangin, may kalamigan na hangin at yan din yung nagdadala ng mga light rains lalo na sa northern part ng Luzon. At ibig sabihin po niyan ay mas mababawasan yung mga pagulan natin dito sa Metro Manila sa nearby provinces. Diyan, anong mga regions ang pwedeng maapektuhan nitong papasok na bagyong Yuan? Opo, kapag landfalling scenario yung mangyari man, wag naman po sana ay malaking bahagi po ng Northern Luzon. So yung Cagayan Valley region, yung Cordillera Administrative region, yung Ilocos region, ganun din dito sa Central Luzon. So yung mga, actually, kapag landfalling siya at mas bumaba pa yung track niya, posible din na maapektuhan tayo dito sa Metro Manila and nearby provinces dahil yung extension o yung tinatawag natin na trough, yung extension ng kaulapan niya ay malawak po dahil nakita natin yung posibilidad na super typhoon siya. Pero kung sakali man na hindi ito maglandfall, main po ay yung northeastern part
ng Luzon. So kasama dyan yung Cagayan Province, Isabela, yung Car, Apayao, lalo na yung extreme northern Luzon, Babuyan Islands at saka yung Batanes. Opo. Ayan, Dr. John, ang mga bagyo ba, ano ba sila? Updated din ba sila sa mga current events sa Pilipinas? Ba't ang pinupunta yata ng bagyo may mga flood control project? Baka nagkakataon lang. Nagkakataon lang eh. Papuntang Northern Luzon, Ilocos region. Meron din dyan. Ayan, sa Cebu. Ayan, yung reporter natin sa DYRC Cebu. 26 billion yung pondong inilaan sa flood control project ngayong 2025. No. Pero halimbawa po, Lakay, na may curious po, no? Bakit nga ba ang daming mga bagyo ng mga recent? Dito po sa, halimbawa, atmospheric system naman yung pagbabasihan natin, hindi po yung updated dito sa atin sa Pilipinas. Yung La Nina alert po natin. Kapag La Nina po, mas mainit yung temperatura ng karagatan malapit po sa ating bansa. Kapag mas mainit yung tinatawag po natin yan na sea surface temperature, nagko-contribute po yan sa tropical cyclone genesis o pagsisimula ng mga low pressure area na yun. Kaya kung mapapansin natin, ng mga nakaraang buwan, ang dami din ng mga low pressure area at mga namuong bagyo na nakaka-apekto o pumapasok ng lalo na dito sa binabanggit po natin dito sa lugar kung nasa yung Philippines ay Northwest Pacific. Okay, Dr. John, maraming salamat. Thank you, Good Dr. morning. John. Thank you. Dami natin natutunan. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Habigan forecaster, doktor na. Ayan. Forecaster na, doktor pa. Oo nga, ayan. Ubigay ni ba to? Grabe kalakay. Ano bang tinapos si Doc John? Ayan, Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Ayan, doctorate sa ano yan, sa weather, weather specialist. May course yata, specific course yata Lakay. Para maging doktor. Ayan. Siyempre depende sa tinapos niya Lakay. Sayang, hindi na inabot ni Dr. Amado Pineda sana. DZRH Weather Bulletin. Pero at least Lakay, mas naiintindihan na natin yung mga explanation ng Pag-asa. Ayan, na-educate po kayo mga broadcaster. Yes, ayan, thank you Dr. John Manalo, DOST Pag-asa. At narito na ang ninong ng bayan sa pamimigay ng aginaldo. Rain or shine, may bagyo man o wala. Ayan, may flood control project scandal man o wala. Tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng Akala ko aginaldo. may flood control budget man o wala. Ay, nako talaga, tinatawanan natin mga misis. Pero eto ayan. Nakakapanghina Lakay. Yung sana ipinagpipray natin yung ating mga kababayan dyan po sa Cebu. Ay, sinabi mo. Sa may area ng Leyte, Samar, Bohol, at sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Tino Lakay. Ayan, dito sa Barangay Bakayan, Cebu City, kita mo yung patong-patong ng mga sasakyan. Nagulat ako doon kasi motorsiklo, kotse. Grabe. Yung Para subdivision na yun Lakay. High-end yata parang itong subdivision. hindi naman na yun binabaha, pero Kaya binaha. Biglang binaha ngayon. Dahil umapaw yung anong river yung sinasabi kanina? May sinasabing river Lakay Mananga River. Ayan, Mananga River. Mukhang hindi drainage yung iilog na yan. Kailangan hukayin? Ayan, baka parang sa Bulacan, ha? Nakaparada na yung bako doon sa ilog. Hindi naman gumagalaw. Ano yun Lakay for photo ops? Ayan. Ay, nako talaga. Tsaka nakakalungkot Sister El, ha? Abay, pati ang mga conservative businessmen na hindi nagsasalita na ngayon. Katulad na naman itong si Ninong. Ayan, Ninong Manny. Ayan, Manny V. Pangilinan. Ayan, abay nagsasalita na rin sa korupsyon. At ang sabi niya, dapat simulan ang investigasyon, eradication of corruption from the top. From the top. Gaano kataas sa top yan? Ito na ang Santa Claus ng Bayan sa ating DZRH sa Pasko Panalo Promo. Nandyan sa may Barangay 4. Pero, Lakay, may word of the day muna. Sige, hindi yan mananalo ng radyo pag di natin binigay word of the day. Sige. Eto muna sa ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component?
eto na! Kaya ayoko sanang banggitin yung... Hindi, ako gusto ko eh. Baka sabihin ng mga taga DCWB, taga sa DCM, kayo na naman. Hindi, konting ano naman. Konting yabang lang. Sabay ganun. Hindi. Pero syempre, Lakay, kasi syempre para alam din ng ating mga viewers at listeners dahil sa kanila to. Alam mo naman ko, shy boy ako. Hindi ako naniniwala sa'yo dyan. Eme mo yan. Sige, ang ating words of the day dahil hindi lang isa, Metro at Mega Manila number 1. Teka mo, hindi ganyan ang Bakit? pronunciation niya. Anong pronunciation? Dapat Metro at Mega Manila number 1. Dapat ganun. Number 1. Kulang ka sa kulang ka sa... si Batang RH na lang. Batang RH! Ready, handa! Take it away. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Nako, sabi ng anak ni Vegan Ilocos Sur, abay Manong, banggitin mo naman kami sa DWWW. Sino ba yung nagpapabanggit? Si Brian Kitoriano. Ayan, si T-Bone. Hi, Sir Brian T-Bone. Hindi na siya nagpapakita. Parang hindi kaya nagsusundo ng anak mo lately. Hindi, magpapakita next month. Ayan, next month? Bakit? Pasko na next month. Mamamas ko lang, nakakaloka. Magpapasukin yan. Ito na si Ninong ng Bayan. Tawagin mo na. Ang Ninong ng Bayan, Lakay, nandyan sa may Barangay 4, Santo Niño, dyan sa may Tondo, Manila. Kaya ano pala ito eh. Yorme pala ito, Lakay eh. Sa'yo ang Tondo, sa'yo ang Cavite. Sa'yo ang Tondo, akin ang Albay. Punta na natin si Ninong Sherwin. Ninong Sherwin, sinong winner natin today? Yes, Lakay, Sir Earl, kapag hirapin ng Tondo, talagang pwedeng hindi ka dumaan dito sa simbahan ng Santo Niño de Tondo, o yung Santo Niño de Tondo Parish. 18th century pa yata yung simbahan na yan eh. Sa may Barangay 4. Oo, kasi natanda mo na yung 1972 Great Luzon flood, yung nangyayari yung malawakang pagbaha sa Luzon. Sinasabi na nawala yung Santo Niño noong mga panahon na yun, Lakay. Ang tinamaan na matinding baha, isa rin sa mga pinagbulan ng Santo Niño ang lalawigan ng Cebu, kung saan ang kanilang patron ay ang Santo Niño. Kaya hindi naman siguro nawawala ang Santo Niño, kaya nagkaroon ng matinding baha kahapon. Talagang babaha. Lakay. Talagang baba dahil nawawala yung flood control fund. Ayan, totoo yan. Diyan ba nagsisimba si Rizal nung araw? Ayan, inabot ba ni Rizal yan? Lakay. Talaga? May portion sa kanyang mga naisulat na nobela na nabanggit yung mga simbahan na kanyang pinupunta. Isa, yung simbahan sa Limitangir, yung simbahan sa tabi ng Malabon. Yung Malabon na nabanggit ko sa kanyang nobela na isa sa mga lumang simbahan din yung sa Agustin Church. Diyan naman yung sa Bayan Malabon. At isa rin sa mga pinakalumang simbahan itong simbahan ng Tondo dito sa Maynila, Lakay. Sandali lang bago mo kausapin itong winner natin na inip na. Ayan, nagbabasa ka rin ng history ni Kuyang Dr. Jose Rizal. Saang ilog ba tinapon yung isang tsinelas? Ayan, di ba naalala mo yun? Nahulog yung tsinelas habang sakay sa absent ka siguro tinuruan teacher mo. Hindi ko masyado yung Lakay. Nahulog isang tsinelas ni Dr. Jose Rizal sa ilog habang nasa bangka sila nung kanyang nanay. Ay, hindi ko alam yun. Tulog yata ako habang tinuturo yun. Tulog ka palagi kung absent ka. Ayan. Ang ginawa ni Rizal nung siyempre isa na lang yung tsinelas. Inihagis niya uli yung tsinelas na natira sa kanya. Yung kabila. Para isama dun sa nahulog na tsinelas sa ilog. Parang naalala ko pala yan, Lakay. Pero hindi ko na matandaan yung ilog. Ayan, anong ilog yun? Yun yung wala bang sa flood control project ba yan?
May singit mo lang flood control talaga eh. Yan nga yung dapat huwag gagayahin ng mga kabataan kay Rizal. Meron mo nagtapo ng tsinela sa ilog. Bawal yun. Babara yun eh, no? Oo. Bawal yan. Hindi. Okay lang na magtapon ng basura sa ilog basta nasa Rimowa yan. Ayan. Kukunin ko na lang yung Rimowa. At puno ng pera. Ayan, di ba? Sabi ni yung witness, si Gutesa ba yun? Si Gutesa. Okay, proceed. Sherwin, ayan, inip na si Kuya. Pero eto, inip na to dahil kanina pa kami sinundan nito ni tatay. Saka ba nagsimula humabol sa amin, tatay? Doon pa po sa may kanto ng Asuncion. Diyos ko. Tapos na abot ko na kayo dyan. Ano ng buko. Kayo pala ang inuhuli ni Nong Sherwin. Tinagod mo si Kuya. Oo. Nalaman niya kasi kanina na nandito ang teacher sa Tondo. Naginot na rin si tatay. Pangalan niyo po? Juan Acoba po, Junior. Si Tatay Juan. Palagi ka nakatunin sa teacher. Pakita ka ng cellphone mo. Ayan. Aba, talaga naman. Hinuhuli mo si Ninong Sherwin, Good morning. Good morning po, Kuya Juan. Ayan. Ayan, ilang taon na po kayo, Kuya? Ayan. 62 na po. 62. Bata pa. Ayan. Very bagets pa. Oo. Bata pa kayo, Kuya. Mukhang di pa to. Bata na eh. Wala pang ipin si tatay eh. Hindi pa tumutubo mga ngipin nyo, Kuya. Ayan. Baby pa. Dahil pinagod mo si Kuya Juan, abay kailangan bigyan mo, pasahin mo siya. Pasahin mo na yan, pinag-jogging mo siya. Sherwin. Oo. Bigyan na 1,000 yan. Kami nakatutok sa DZRH. Eto, meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po. At sinabot ko talaga kayo. Alam ko pa nung una ito, walang halong biro. Thank you po, Tatay Juan. Pupuntahan nyo. Ayan. Salamat at umabot kayo dito sa amin sa Santo Niño de Tondo. Ayun, nakakatawa naman. Okay, Sherwin, ayan, napansin ko kulay puti na yung buhok ni Kuya. Dagdagan mo na 1,000, pambili ng Jobos. Bigyan mo ng pampakulay ng buhok yan. Ayan, para bumata si Kuya. Salamat po. Ayan, Sir Deo Macalma. Ayan, kanina po kay Sir Angelo Balbones. Palmones, kay Kong Angel, tsaka kay Tuning. At saka po kay Jerry Bahay. Ayun. Wala po si Jerry. Salamat po. Wala po naman. Dagdag na 1,000 para sa'yo, Kuya. Maraming salamat po. Pambili ng Jobos, Kuya, para good morning. para pogi ka. Ayan. Kuya, bili ka ng pangkulay yung sa kabayo. Ang DZRH. Ayan. Number 1 yan para sa akin. Ayan. Lahat sila sa buhay nila, basta ako DZRH. Ayun, ibigay mo na agad yung radyo. Huwag mo na tanungin yan, Ninong Sherwin, ang word of the day. Araw pa lang, dapat lahat ng radyo, cellphone na to. Ngayon, nabigyan po ako ng radyo. May pagkakataon na akong hindi muna mag-cellphone. Walang download, radyo muna. Ayun. Saktong-sakto. Bigyan ng mini component si Kuya Juan. Nabot po ako ng swerte. Ayun. Abutin din kayo dyan. Maniwala kayo sa akin. Abutin din kayo ng swerte. DZRH. Ayun. Ikot sila at nagbibigay. Ayun. Yan po ang katotohanan dyan. Okay, Kuya Juan, thank you. Bigyan mo na Ingat ng po radyo kayo. ni Ninong Sherwin. Ito muna ano yung word of the day natin. Kung talaga natandaan mo. Metro Mega at Manila, number 1. Ayun! Galing talaga ni Kuya Juan. Ayan. Radyo na. Ayan. Bagong Diesel H mini component. Yan at siyempre meron ka pang Diesel H t-shirt. Diesel H na Christmas basket para sa iyo yan, Tatay Juan. At siyempre, dahil ikaw ay special na regalo mula sa MX3. Ang gift pack na ito, hatid sa atin ang MX3 Natural Supplement. Ang MX3 ay available nationwide sa lahat ng drugstores at available din online sa Shopee, Lazada at sa TikTok. MX3, dito ako believe. Yan. At syempre, meron makasama yung t-shirt. Ano masasama, Tatay Juan? Paulit-ulit po, maraming salamat sa DZRH. Kayong mga natutulog pa sa madaling araw, gumising na kayo. Andyan lang sila. At Ayun. muli, mabuhay po ang DZRH. Paulit-ulit kong sasabihin yan. Paggising sa umaga, DZRH muna. Ayun. Dalang kape, okay? Ayun. Salamat po. Ayos. Maraming salamat, Kuya Juan. Ayan. Katuning, Deo Macalma. Sister L. Lahat po sa inyo. Lahat po. Lahat. Ayun. Lahat na daw lakay. Thank you, Tatay Sa Juan. Delhi. Pero Tatay Juan, kayo talaga ang tunay na number 1 sa amin dahil sa inyong masugid na pagsubaybay sa DZRH. Number 1 ang DZRH sa Kantara survey
sa Metro at sa Mega Manila. Kaya Tatay Juan, ikaw ang tunay na number 1. Yan. Sa pangalan ko, dahil 1. Yan ang banggit, DCRH. Yan. Salamat po ulit. Thank you po. God bless po. Merry Christmas. Lalo pa man po ang Pasko. Merry Christmas na po. Ayan. Very happy si Tatay Juan. Nako lang kayo at Sister El sa mga nais manalo na 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin sa DZRH Pasko Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Juan ng Tondo, Manila. So kayo nga siya ang humuli. Hindi si Ninong Sherwin ang nanghuli. Pero sa mga nakatutok lakay, pwede nyo rin po gayahin yun. Lalo na hindi naman ni Ninong Sherwin alam kung saan yung location nyo. Pag malapit kayo, puntahan nyo na lang siya. Kasi sure kayong mananalo dyan. Maagap si Kuya, narinig lang sa Tondo. Hinahanap na kung nasa immobile natin. Sinundan daw niya, galing Asuncion. Maraming salamat sa ating mga listeners, sa mga taga-subaybay. Ayan, tumatangkilik sa atin. Thank you. At kami po ay muling number 1 sa Mega Manila at Metro Manila. Lakay sa mga, ang dami rin nakatutok sa atin, lakay sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, sa radyo at sa TV. Thank you so much. Yung iba nga dito, lakay sabi, panahon pa nga daw ni Manong Jutaruk, nakikinig niya sila dito. Mga ganun. Panahon pa ni Chadeli. Ako panahon si Chadeli naabot ko pa yung lakay. Si Chadeli ang pinaka naabot ko. Yung itong inyo. Ganon. Paghapon. Ayan di pa ako nagsasarwal. Pinapahinga ko ng Chadeli. Ay sabi ko, Chang, alam mo di ako lang makasama kita sa dito sa Disya. Di ba lakay? Buti ka inabot mo sila lakay, no? At least ako inabot kong isang Deo Makalma. Wala pa tayo dyan. Mamaya pakainin kita ng pinakbot. Mayroon eh. Eto na si Let Narciso. Ayan, humahabol din. Yes, ito na muna lakay. Miss Let, saan ba nagpunta ang presidente at nasalubong na ating bubit sa Skyway kanina? Talaga ba lakay? Patungo ng South, mga 7:30. Ayan. Saan ba ang punta ng presidente? Ayan. Ano ba meron sa South? Ayan. Punta ba ng Cavite, Laguna? Kala ko pupunta sa South, papagalitan yung Sino? Mayor. Ayaw mingi ng 50% na kanyang sosyo sa negosyo. Pagdatay ng McDo kay Jollibee. Ayan. Laway lang ang puhunan. Gusto laway lang puhunan. Ito na lakay. Punta na natin ang latest sa Malacanang executives ng isang Danish company. Bumisita kay Pangulong Bongbong Marcos at magtatayo daw ng wind farm project sa Pilipinas. Windmills. Di ba sila nagtayo dun sa amin sa Bangi, Ilocos Norte, sa Burgos? Ang alam ko yung kila pala nakay sa may Narvacan ba yun? Ay, hindi ba? Norte yun, Norte yun. Banggi ang original na governor pa ang Pangulong Marcos na itinayo yan eh. Yung lumang windmill. Ayan yung ang tatak nun, standard electric fan pa yun eh. Lakay, alam mo, tanda ko na di ko pa napupuntahan yun. Ganun ba yan? Sige, dadaling kita sa Banggi, Ilocos Norte. Sa Burgos. Ayan. Puntahan natin ang latest mula kay RH14, Miss Leth Narcisa. Miss Leth. Sister Ella, kahit $3 billion investment sa renewable energy ang nasungkit ng administrasyon mula sa Copenhagen Infrastructure Partners o CIP. Kita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Danish company sa Malacanang kahapon. Napag-usapan nila ang itatayong kauna-unahang offshore wind farm sa Camarines Sur. Kauna-unahan ito sa bansa at sa buong Southeast Asia. Ipinaliwanag ng CIP na piling ng Pilipinas at sa magandang pasyon at sa support ng administrasyon dahil ng piling energy. Naku, binagyo na yung signal mo, Let. Nasa Talisay ka ba? Ayan. Nasaan ka, Let? Sakay ka ba ng Black Hawk helicopter? Nasa mobile ba si Miss Let? Mabilis ba? Hinahabol ba yung convoy ni Presidente? Kasi pagka pa-south, medyo pa wala signal dyan eh. Pag bumabiyahe. Ayan. Miss Let?
Nawala si... Ayan, okay na ba yung Putol-putol ka eh. Ayan, magalit si MVP sa mga taga-PLDT niyan. Ayan. Okay, tigil ka muna. Ayan, pumarada ka muna sa sa gitna ng island. Hazard ka muna. Okay. Balikan na lang natin si Miss Let. Balikan natin si Miss Let. Kasi hindi maganda yung signal talaga. Sige, ayusin mo yung signal mo na Miss Let. Ha? Para malinaw dating. Ayan, okay, si Giselle. Ang ICI at ang DPWH mag-inspeksyon naman ng ilang flood control project sa Davao City. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, mag-i-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o yung ICI at ang Public Works Department ng ilang flood control project sa Davao City. Magkakasama ni ICI Special Advisor Rodolfo Azerin, sina Public Works Secretary o Public Works Undersecretary Arthur Bisnar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Matatandaang lumagda ang komisyon at ang Mayors for Good Governance ni Magalong ng isang memorandum of understanding para silipin ang anomalya sa mga proyekto sa flood control. Kabilang sa mga i-inspeksyonin ng Independent Commission at ng DPWH ang proyekto sa Davao River sa Pangyan. Hindi muna inilabas ang eksaktong mga proyekto na kanilang i-inspeksyonin ngayong umaga. Una nang sinabi ng ICI na 12.5% o 29,800 yung mga flood control project mula sa mahigit 238,000 na mga infra projects sa bansa mula 2016 hanggang 2025. 8,000 sa mga yan ito na inspeksyon ng mga otoridad kung saan 421 yung hinihinala na mga ghost flood control project mula 2018 hanggang noong isang taon. Ito si Giselle Ricafort sa Diesel 80 sa Pilipinas. Lakay. Pagkasabi kay General Azurin, ayan, sabi ng reporter natin sa DYRC Cebu, ayan, doon sa Cebu pumunta rin. Ayan, nawawala yung 26 billion pesos na budget saan ginamit? Ba't sila binaha sa Cebu? Ba't umapo ang Mananga River? Ayan, oo. Okay, Lakay, ganyan din yung mukhang ganyan din Lakay yung binabanggit ng kanilang ilang local official doon. Ipaparating natin Lakay sa ICI at ang DPWH. Parang Lakay si Secretary Vince Dizon, parang doon siya papunta ngayong araw na ito. Ganun ba? Ayan, tama. Ayan, pupuntahan pala ni Secretary Vince. Para tuhog-tuhog na. Ayan, makita yung situation doon sa lugar na binaha at yung flood control project at hanapin kung nasa yung 26 billion. Baka pinambili ng private jet yan, pinambili ng helicopter yan. Huwag naman sana. Yan ang mga toys for the big boys ngayon. Chopper at saka private jet. Nakakaya yung toys nila Lakay. Dati toys for the big boys mga Ford sports, Expedition mga sports cars. Ayan. Ngayon iba na. Ngayon by air na. Wala nang binatbat yung Rolls Royce na mga diskaya. Barya-barya na lang yun sa kanila Lakay. Air assets na ngayon. Yes. Okay nga ron. Kaya pala Lakay mga air assets yung mga binibili nitong mga corrupt na official dahil nga hindi napunta sa flood control yung pera na para sana doon sa mga pangontra sa malawakang mga pagbaha. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel Issue sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi Lakay kaya daw air assets ang binili. Alam mo kung bakit? Ano? Alam nilang babaha Kasi hindi naman napunta doon yung para daw pagka binahan na lahat, pero sila air asset. Sabi mga kababayan natin. Ay, nako talaga. Sige, Silet, balikan natin si Miss Let. RH14 Let Narciso. Miss Let. Sister El Lakay, ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang proyekto dahil tugma sa layunin ng gobyerno na unti-unting magbawas ng paggamit ng fossil fuels at lumipat sa renewable energy sources. Ang nasabing proyekto ay isasagawa sa pakikipagtulungan ng ASEAN Renewable Energy Solutions ng Ayala Group. Naniniwala ang palasyo na isang patunay ito na mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas at sa direksyon ng administrasyon sa larangan ng enerhiya. Lakay? Wala ba silang di ba sila plano magtayo ng paggawaan ng keso rito? Masarap ang keso galing Denmark, ha? Ayan, cheese. Mahilig pa naman sa cheese factory. Ayan, pero yung company kasi Lakay ay renewable energy. Renewable energy. Ayan, okay. So saan itatayo sa Pilipinas?
Camarines Sur, Lakay yung binanggit. Kamsur. Malakas ang hangin din dyan. Ayan. Okay, teka muna. Saan nga pa lakad ng presidente ngayon? Ba't nasalubong na aking bubit sa Skyway? Lakay, kung si Presidente ngayon, hindi niya kami isinama. Iniwan kayo sa Malacanang. Pero sana nga niya ngayon? Anong schedule niya ngayong Miyerkules? Wala lakay Wala lakay, wala pang abiso. Ganun ba? Baka hindi si Presidente yun. Dami-dami escort May ambulansya. Presidente lang may convoy na ganun Malalaman pagka-presidential convoy yan Ayan. Baka mamaya sa lakay, malaman natin kung si Presidente ngayon at kung saan siya pumunta. Ayan. Naka-Mercedes-Benz na black Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Leta. Good morning, balik sa inyo lakay at Sister L. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Good morning sa ating mga kapatid sa INC, Iglesia ni Cristo, na matindi naman tong rally nila 3 days. 3 days. At tinatayang everyday Sister L mula Linggo 16, 17, 18, Linggo, Lunes, Martes. Ina-expect nila 300,000 ang makikiisa. Wow. Alam mo ba to, Senator Tisoy? Ayan. Sino yun, Tisoy? Ayan. Parang ba doon sa ninong mo sa Toyota Alabang, kilala niya si Tisoy. Sino si Tisoy? Uragon din yan. Ayan. Okay. Kababayan mo yan Ayan. At siyempre, sandali lamang standby, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Ayan. Standby man ang Milky Rigunan. Naku nga pala Abay, mukhang ang gusto yata ng ating mga kapatid sa INC, Sister L. Yes, lakay. Parang si MVP rin. Gusto simulan sa itaas. Ayan. Kasi ang hirap nun lakay kapag ka maliliit lang. Hindi yan masasawata sabi na ating buwit Mr. President ang hinihingi yata ng mga kapatid sa INC ay ulo ni dating Speaker Romualdez at Saldico. Wow. Saktong-sakto yan lakay. Dahil dyan sa Senado ay sinabi na iimbitahan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Pero sandali lamang Raymond, baka wala tayong pambili ng bonus dito. Ayan. At saka 13-month, 14-month pay. Ayan. Ito muna exciting na balita para sa inyo. Ayan, mga kuyang mga ateng. Abay, malan nyo kayo na ang maswerte ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Pasensya na po, di abot ng billion Ayan. Kasama dyan ang instant GCash sa vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya ay 1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code para manding bahakan sa loob ng lata o sachet. At isend mo Kuyang General Alex Guo sa Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad ni Angeline Christine Reyes ng Oriental Mindoro, nanalo na 1 milyon. Naku, dadami siguro kamag-anak ito. Si Neil Villanueva ng Zamboanga del Sur, nanalo ng Toyota. Tulad ni Daisy Sobrebega ng Iloilo, nanalo rin ng Toyota Race. At si Noraini Usni ng Zamboanga City, nanalo din ng 1 milyon. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, kaya bilisan ninyo. Daming bayan. Standby Raymond, standby Brad, standby man ng Milky Rigunan, standby Boy Gonzales. Oras, Sister L. It's 9:24. Ang oras ay hatid sa inyo ng Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Good morning, Ma'am Glory, Mama. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:31. Oras na para alamin natin ang latest mula sa Senado kay Brad. Eto na lakay ang latest sa Senado dahil napag-uusapan natin si former House Speaker Martin Romualdez at si dating Congressman Saldico. Iniimbitihan siya lakay ni Senator Ping. Dahil balik na si Senator Ping lakay, di ba? Iniimbitahan o iimbitahan daw po sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Detalye balita mo, RH28, Raymond at Paas. Lakay Raymond.
Elaine, Mayor, imbitado sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kaugnay sa ikinakasan nitong hearing sa November 14. Paliwanag ni Lacson dahil sa umiiral na inter-parliamentary courtesy ay padadaanin ng imbitasyon kay Romualdez kay House Speaker Bogie D. dahil siya ay incumbent congressman. Desisyon na umano ni Romualdez kung gusto niyang humarap sa investigasyon at ipagtanggol ang sarili sa akusasyon na mali-mali ang perang dinadala sa kanyang bahay habang si Ko ay ipadadala ang imbitasyon sa kanyang nakarehistrong address. Narito si Senador Ping Lacson. Although yung kay former speaker, although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy, kukurs namin invitation sa kanya through the speaker. Yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Sa kaso ni Congressman Saldico na sinasabing nasa Europa na ay walang nakikitang problema dito si Senator Lacson dahil sa kanyang pagkaalam kahit na nasa isang bansa sa Europa si Ko na walang extradition treaty ang Pilipinas ay maaari pa rin siyang kunin at dalhin sa bansang meron tayong extradition treaty. Bahagi ito ng kasunduan ng mga European countries. Sa mga kumakalat na impormasyon ay nasa bansang Espanya si Congressman Ko at tumatawid sa mga kalapit bansa. Kasama na niya umano doon ang dalawa nitong tauhan na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Narito muli si Senador Ping Lacson. Pwede rin siyang kunin, ipadala doon sa country na may extradition. Yun ang pag-alam ko ha. So mahirap sa Europe kasi merong European Union na meron silang agreement among themselves. Raymond. Ang bahagi ng Raymond. Mayor. Alam mo kung bakit alam ni Senator Ping yan. Eh dyan din nagtago nung... Nakaka-relate. Di ba naalala mo nung nagtago din siya nung wanted siya nung time ni GMA ba? GMA time. GMA time, oo. Ayan, nasa, di ba, ginawa pa nga ng pelikula yan, di ba? Nasa Denmark, ayan, kung saan-saan, ayan, China, Hong Kong. NPA. Ayan, ang sabi nga ni Senator Ping, I've been there. Ayan. Been there than that. Pinagdaanan ko na yan. Alam ko na yan. Ayan. Akala ko, sabi niya, dapat matutol saldi ko na magluto ng itlog. Kasi nagtatago si Senator Ping, natutong magluto ng sarili. Ganun. Sabi naman ng iba, wala, dito lang sa Pilipinas yun, tinago ni Manong Johnny sa Cagayan. May kilala ako nagtatago matagal na. Ganun ba? Sa City Jail. Ayan. So, kailan mag-i-start ng hearing, Raymond, ang Senator Ping sa Blue Ribbon? Mag-uusap daw sila ni Senator Sherwin Gatchalian at saka ni Senate President Tito Soto dahil nakikiusap kasi itong si Senator Sherwin Gatchalian na kapag nagsimula ng budget deliberation sa pagbalik nila next week, tuloy-tuloy na. Pero ang sabi naman ni Senator Ping ay hihingin daw niya yung araw ng Biyernes, kahit yung araw lang ng Biyernes na yon, para naman kumbaga maituloy na ito at matapos na yung kanilang pagdinig sa tungkol sa flood control dahil ang sabi ni Senator Ping siguro mga 2 hearing pa tungkol sa flood control tapusin na nila yun sa Blue Ribbon. Tapos yung Blue Ribbon pwede nang mag-segue sa ibang issue na may kinalaman sa kontrobersiya sa infrastructure gaya ng mga farm to market roads at iba pang usapin na Mayor. Raymond, Brad, clue. Sino ang very important witness? Kahapon pa namin pinipigam, Mayor. Wala man lang clue? Babae, lalaki, nasa gobyerno?
Pero ang paliwanag kasi niya, paliwanag ni Senator Ping ay ito daw witness na ito ay magtatahi-tahi doon sa mga nauna ng mga nabulgar na impormasyon. Di kaya ang suspecha namin baka taga DPWH din. Dahil bakit alam niya yung kung sakasakali, alam niya yung kalakaran at kung sakasakali, sino-sino yung mga pwedeng sangkot. So yun ang aming yun ang haka-haka namin kahapon. Ewan ko lang kung tama yung aming hinala na taga-opisyal dati ng DPWH, yung pwedeng very important witness na binabanggit niya na kanyang ihaharap. Okay nga ron. Maraming salamat, Brad. At hanggang ngayon, Mayor, patuloy pa daw yung ginagawa nilang paghanap kay Sergeant Orly Gutesa. Kaya baka pwede ng ilantad nila Senador Dante Marcoleta at ni dating Congressman Raymond Mike Defensor. Sabi na aking bubit na ang pangalan, Mike Defensor, nasa Marines daw. Wala naman daw, sabi ng mga taga-Marines, Mayor, pati daw si Colonel Ariel Quirobin tuloy, na pati siya, sabi niya, hanapin nga natin yan. Hanggang ngayon, kasama daw sa naghahanap, di din daw niya makita. Alam mo naman kasi ang motto kasi ng mga Marines din, Raymond, kaya ako yung naniniwala ng sinasabi ni Mayor Mike Defensor. Ayan. Kala ko chairman. Kala ko chairman. Hindi, Mayor. Ayan. Sabi ni Mayor Mike Defensor, ayan, nasa Marines yan. Alam mo ng mga Marines, may motto sila na walang iwanan di ba? Sa mga gera-gera, ayan, walang iwanan. Parang ganun din daw, kaya andyan lang daw sa Marines. Baka hindi officially, pero baka mga ibang sundalong Marines dyan tinatago siya. Yun na nga, ang problema, hinahanap din siya kasi ng DOJ at saka Ombudsman para panumpaan yung kanyang isa lang siya sa investigasyon, hindi nila makakontak, kaya tenga yung kanyang statement laban kay House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, sige, abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado na medyo maganda-ganda ang araw, pero maya-maya may activity dito si Senate President Tito Soto, at sana ay mabigyan kami ng pagkakataon na muling makapanayam hinggil sa mga kaganapan dito sa Senado bago sila magbabalik sesyon sa araw ng Lunes. Ika muna, si Manang Aimee tahimik ka. Ayan, minomonitor yung news ng BBC. Lumilit ang mukha ng Manang Aimee doon, ha? Ayan. May mga subtle na doon, endorsement na mga Pero tahimik si Manang Aimee ngayon. Manang Aimee, ha? Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH Ponte, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Naku, dumakatay sa Kongreso, Kamara, Sister L. Sa Kamara, handang maglaan ng karagdagang pondo para mapabilis ang rehabilitasyon sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Akala ko naman kakausapin ni Speaker Boji D, si dating House Speaker Martin Romualdez na humarap sa Senado. Alamin natin, Lakay, kung ano yung reaction dyan tungkol dyan sa pagpapatawag kay former Speaker, pag-iimbita pala. Alamin natin ang latest mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister El at Lakay, nagpahayag ng pakikiramay si House Speaker Faustino D. III sa mga pamilya ng labis na naapektuhan at nasalanta ng Bagyong Tino, lalo na sa malaking bahagi ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao at Southern Luzon. Inatasan ni D ang mga kinatawan na lubhang naapektuhan ng bagyo na may pag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para maihatid ang kinakailangan na tulong sa kanilang mga lugar. Tiniyak ni D na handa ang Kamara na maglaan ng pondo at suportahan ang mga programa na magpapabilis sa rehabilitasyon sa manasalatang lugar ng Bagyong Tino. Ayon sa House Speaker, inaasahan ang mga kailangan ng dagdag na pondo, hindi lamang sa rehabilitasyon kundi maibalik ang mga nasirang pasilidad at kabuhayan ng mga mamamayan. Sa manasalanta ng bagyo, sinabi ni D, titiyakin ng Kamara na makararating sa kanila ang tulong para muling makapagsimula. Patuloy na hinihintay ng opisina ng House Speaker ang mga report mula sa iba't ibang ahensya sa kondisyon at lawak ng pinsala sa kanilang mga distrito.
Sa reaksyon naman, Lakay at Sister El, sa report ni Raymond sa Senado, ay siguro hihintayin muna yung imbitasyon kung merong makararating sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. Tungkol dito sa imbitasyon kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi nga ay meron dito kasing kumbaga ay paggalang interparliamentary courtesy. So abangan lang natin, Lakay, kung pagbibigyan at kung makararating yung imbitasyon kasi ang House Speaker ay abala rin sa pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino dahil marami mga congressmen ang naapektuhan ng bagyo, lalo na ito yung prioridad muna ngayon ng Kamara. Okay nga, Rod, abangan natin yan kung haharap ang former Speaker Martin Romualdez o hindi. Okay. Malalaman din natin, Lakay at Sister El, kung meron ng sulat itong si Speaker D na matatanggap mula sa Senado through Senate Blue Ribbon Committee at kung papayagan niya na humarap itong si Speaker o former Speaker Martin Romualdez. Pero nung una naman sinasabi ng dating Speaker, handa naman daw siyang mahipagtulungan sa investigasyon tungkol sa flood control scam. Milky, ngayong mukhang hindi na babalik ang hindi na pala congressman, ano? Former na, Lakay. Former na, oo. Sinong papalit sa kanyang distrito? Hindi pa na pag-uusapan yan, Lakay, pero nung siya ay nag-resign, pinag-usapan nung magiging senaryo kung sino ang papalit sa kanya. Kasi yung third nominee, kung titignan natin, kung susundin, Lakay at Sister El, yung third nominee na ako, Bicol Party List, ang uupo. Kapalit niya kasi nag-resign naman siya So hindi pa ito napag-usapan dahil naka-concentrate niya sa paghanap sa kanya at para makaharap din at masagot lahat ng alegasyon laban sa kanya dito sa mga controversial sa flood control anomaly. Kasi sabi ng isang kilala natin congressman baka pwede ako lang pumalit doon, baka bilyones pa ang pondo doon. Baka may natira pa. May natira pa. May natira pa nga bilyones sa flood control project doon. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Kada umaga, Lakay, Sister El. Ako si Milky Rigunagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Mula kay Boy Gonzales Dumagoso. Alamin natin, Lakay, ang follow-up doon sa binaril na tauhan ng Philippine Coast Guard dyan sa may Sampaloc, Maynila. RH29, Boy Gonzales, Boy. Sister El, kaya dayo patay nga ang isang tao ng Philippine Coast Guard matapos parilin ng di pa nakilalang suspect sa Barlin Street, Sampaloc, Manila, madaling araw ng Miyerkules. Kinilala ng Manila Police District ang biktima si Apprentice Siman Alhasil Tati, 38 anyos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arwin Nacional, ang hepe ng Barbosa Police Station 14, naganap ang pamaril bandang alas 4 na madaling araw. Sa paunang investigasyon ng MPD, nagkaroon umano ng pagkatalo ang biktima at ang suspect na humantong sa suntukan at ilang sandali pa ay bumunot ang baril ang suspect, pinabo ng biktima at saka pinagbabaril. Dahil sa isang Muslim, ang biktima hindi na ito isinilalim sa autopsy. Kinuha ang nalamang ng mga tao ng Philippine Coast Guard ang labi ng kanilang kasamaan para sa agarang paglilibing alinsunod sa tradisyon ng Islam. Patuloy ang investigasyon ng NPD Homicide Section upang matukoy ang pagkakilanlan at motibo ng suspect. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anong sabi ni Yorme dun sa request ng mga kadi? Ayan, umbrella girl, mga staff sa Intramuros Golf Club. Hindi, ang narinig ko yung ano niya nung nakaraan isang araw. Hindi naman daw sila mawawalan ng trabaho. Mabibigyan pa sila ng permis na trabaho. Yan yung narinig ko yan kay Yorme, yung kanilang host kay Isko. Kaya wag daw mag-alala. Yun ang sabi ni Yorme sa mga empleyado. Yung mga kadi dyan sa Intramuros sa Golf Club. Ayan. Okay nga, Rod. Magkakadi na lang sa City Hall. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Balik kayo na kay Daming bayan.
Maraming salamat, Boy Gonzales. Babalikan natin ang pama-report si Standby Edniel Parrosa, Standby Val Gonzales. Naku, yung mga pulis na mahilig mag-vlog, ayan, abay binabalaan, ayan, at yung paggamit na ng PNP uniform, ayan, bawal na sa mga, pati mga kahit pulis ka, kung mag-vlog ka at gamit mo pa ang uniform. Bawal na. Bawal. Ayan. Naku, Okay. Diyos ko. Paano yun? Kasi lakay marami ako nakikitang vlogger na pulis. Nagbablog sila lalo na yung lakay para nag-spread lang sila ng good vibes, tumutulong sa mga tao lakay. Parang ginagawa nila yung content na parang ganito dapat ang pulis. Imahe ng pulis, 'di ba? Pero paano yun? Bawal na pala. Ito ang complete uniform ng pulis. Ayan, makintab ang tsapa. Ayan, snappy, hindi lousy. At saka ang pulis ay pinagkakatiwalaan, di dapat kinakatakutan. Kasi yun yung lakay yung image na magandang napoportray nila. Dahil tinutulungan nila lakay yung mga tao Bawal ba yun? Baka bawal kasi naka-uniform. Hindi, pinopromote nga yung image ng PNP. Katulad yan, bawal na daw. So ano ba do? Ano bang magiging explanation do? Depende siguro. Kasi lakay yung ibang pulis na nagko-content, yung kinikita nila, itinutulong din nila. Yun naman pala Standby Edniel. Naku, Diyos ko, nadagdagan pa ang bilang yung mga namatay dahil sa bagyong Tino. 66 na. Naku, Diyos ko. Grabe. Standby Edniel Parrosa, Val Gonzales, Sofia Gans. At batiin natin ng happy birthday si... kahit nagalit sa akin doon, babatiin ko ito. Sino yan? Si Michelle Villanueva ng Philippine Airlines. Villaluna. Villaluna ba? Kaya nagagalit sa iyo Binabago mo yung apelyido. Michelle Villaluna. Si Michelle Villaluna ng Philippine Airlines. Michelle, happy birthday. Bakit naman galit sa iyo? Itanong mo kay kay Manang Milky. Kay Ellie Saludar. Ayan, kay Lito. Ay Tolis, ay binabati ni Lito Jabar. Ayan. Happy birthday, Cielo Villaluna. Mula kay, nga pala, kumusta si Kapitan Lucio Tan? Tahimik ang Kapitan Lucio Tan ngayon. Di naririnig, ha? At si Sister Sheila Chanco. Ayan, ang isa sa mga prayer warriors ng CCF. Happy birthday kay Rodelyn Duday Galicia mula kay Kuyang Dado Milagrito at kay Kuyang Conrado. Abay, 3 araw ko nang binabati ito. Ba't pinapabati pa rin to, ha? Ayan na. Hindi pa rin nag-blow out. Ayan. At Dr. Roel Salvador ng Manila Doctors Hospital. Happy birthday. Binabati ni Mayor Darly De Roca ng COD. Ayan. City of Dreams. Ayan. At congratulations. May 2 Pilipina, Sister L, na napasama sa Forbes Asia sa Power Business Women 2025. Wow! Congrats kay, gusto ko magininang ito, ha? President, CEO ng Robinsons Land Corporation. Si Mama Maybel Aragon Obayo. Ayan. At si Managing Director Mariana Zubel de Ayala ng Ayala Corporation. Wow, gagaling nila. Congratulations. At syempre, sa loob ng ilang dekada po umako yung mga ateng, paalala po, ha? Ayan. Alam po yung sa loob ng ilang dekada ng serbisyo ng pagbabalita ng inyong lakay, patunay kong mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng ating katawan. Malaking tulong ito kaya ang Yulakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay ng millennials sa pagja-jogging. O diba? Full pack with vitamins and minerals kasi ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Ay mga kuyang mga ateng, kuyang Odi Japana, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Ayan, kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tandayan ng pagmamahal. Oras, Sister L. 9:51. Ang oras na yan ay hatid sa inyo.
Atawin natin ang mga reporter, Sister L. Ano ang report ni Edniel Parosa? Bilang na napaulat na patay sa bagyong Tino, umakyat pa sa 66. Alamin natin ang detalye. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Umabot pa sa 66 itong bilang ng mga napapaulat na namatay dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Batay sa huling report ng Office of Civil Defense, kasama na rito, Lakay at Sister L, itong 6 na crew na bumagsak na Super U helicopter sa Agusan del Sur. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Judy Castillo, 49 sa nabanggit na bilang ang naitala sa probinsya pa lamang ng Cebu. Bukod sa mga namatay, 23 iba pa ang patuloy na hinahanap na karamihan ay galing din sa Region 7 o Central Visayas. Kung pagbabatayan itong dami ng casualties, Cebu na nga ang may tuturing na hardest hit o pinakasinalamtanang typhoon. Pero sabi ni Castillo, ihintayin pa rin ang magiging datos depende sa magiging pinsala nitong typhoon na ngayon ay nananalasa pa sa may northern area ng Palawan. 203,000 mahigit na pamilya, katumbas na higit sa 706,000 individual at tinatayang naapektuhan ng kalamidad sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Malungkot na balita, dumadaan bilang ng mga namatay. Oo nga, Lakay. Kay Val Gonzales, ano ang latest kay Val? Sa mga nagbablog na pulis, magbablog na pulis, gamit daw po ang PNP uniform. Bawal na. Pero ito ay sa mga miyembro ng Quezon City Police District. RH5, Val Gonzales. Val. Mr. Rel at Mayor, ipinagbabawal na ng Quezon City Police District sino man sa kanilang personnel ang magbablog gamit ang PNP uniform maliban kung sila'y miyembro ng Police Community Relations o PCR offices at units. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, alinsunod ito sa PNP Memorandum Circular na nagsasaad na tanging ang mga tauhan ng PCR ang otorisadong gumamit ng PNP uniform, equipment at police facilities sa paggawa ng mga opisyal na vlog na may kaugnayan sa mga aktibidad ng pulis. Sabi ni Silvio, maaari pa rin lamang gumawa ng content sa social media ang isang pulis basta't labas na ito ng oras ng kanyang duty pero hindi dapat naka-uniforme at nakasunod pa rin sa PNP social media policies na may pagrespeto sa privacy, ethics at human rights. Aniya, 24/7 na lingkod bayan ng isang pulis. Kaya dapat gamitin ang social media upang magbigay inspirasyon, magbigay alam at bumuo ng tiwala sa komunidad. Ngayon, sabi ni Silvio, patuloy na pinapalakas ng QCPD ang mga protocol sa content creation at information sharing sa lahat ng istasyon upang matiyak na ang digital engagement ay mananatiling totoo, profesional at naayon sa mga prinsipyo ng pampublikong kaligtasan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Okay nga ron. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, solar park sa Olongapo, nais daw palawakin ng Aboitiz Power. Balita negosyo ni Ms. Sofia Gans. Sofia. Nagpaplano ang Aboitiz Power Corporation na gumastos ng 7.6 billion pesos para sa expansion ng kanilang solar park sa Olongapo City, Zambales. Nagpropose ang AP Renewable Energy Corporation, subsidiary ng Aboitiz Renewables Incorporated, na magtayo at mag-operate ng pasilidad na nakaka-generate ng 179.26 megawatts. Naasahang magsisimula ang construction ng Phase 2 ng Olongapo Solar Power Project sa ikalawang quarter ng 2026, habang target naman na maging operational ito sa 2028. Ayon sa Aboitiz, nakahanay ang proyekto sa pagtransisyon ng Pilipinas sa paggamit ng renewable energy at sinusuportahan ang pagbabago tungo sa mas malinis at sustainable na energy source. Noong Setyembre, nakakuha ang Aboitiz ng 7.4 billion peso loan mula sa Bank of the Philippine Islands para sa konstruksyon at operasyon ng unang phase. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58.515 pesos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Sofia Gans. At batiin lang natin ang mga taga-Tumawi ni Isabela. Kuya Freddy. Kuya Freddy at Tess Martinez dyan sa Isabela. Hoy, binabati natin si Bishop Ephraim Fautagana na nasa Romblon. Bes Zamora, Colonel Jun Arias, Kuyang Judge sa Boyet Mapili, good morning. At ganun din si Pareng Manding Bahakan, Kuyang Abi Pitel Jr., Noble Hill de la Cruz, at nakikinig sa atin. Sino yan, Lakay? Si Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Walang absent Good morning, Attorney. Ayan, good morning, Attorney. Kay Kuyang Rodan Deliso at Rosa Lara at si Noble Abul Kayer Makabatu. At Kuyang Gio Asena, sa magandang umaga po sa inyo. At congratulations na, pakibati naman for passing the CPI board exams. Ayan, si Carmen Louie Marie Geliaco. Ayan, from your loving parents and brothers, Doc Marga, Attorney Nelo, Kuya Neil, Rudy. Ayan, congrats Carmen Louie Marie Geliaco. At yan ang kabanang ating palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras. Tumpak na oras. Tama mo ang yung adelantado tumitirik na orasan Lourdes Vera. Alas 10:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope,